Good afternoon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ayan, ako po isa sa mga small vlogger na naging tawag dito, naging saksi, no? Naging saksi din sa mga ganapan kung saan doon sa parisan ni Diwata, Paris Overload. Minsan na rin ako nakapunta ron, 2 beses. Isa nung gabi na pumunta ako na talagang naranasan ko ang pumila ng 2 oras bago ako nakuha yung order ko. And the second time nung bumalik ako doon, at doon ko nga ay nakilala at na first time kong na-meet si Diwata. Alam nyo guys, sa mga basher ni Diwata, no? Dito tayo sa mga basher ni Diwata. Alam ko na medyo talaga na kayo na upset kayo kaya Diwata dahil nga sa mga kaganapan na nangyayari sa kanya ngayon. Alam nyo, hindi po natin kasi masisisi yung tao. Marami na kasi na mga gusto talagang makilala siya. At marami nga mga small vlogger na talagang kahit kahit hindi nga vlogger, yung mga nag-aano lang sa Facebook, sa Reels, gusto talaga makuha ng attention, makakuha ng picture kay Diwata. At masaya naman ako, isa ako doon sa mga nakakuha ng picture na magkasama kami ni Diwata. Alam nyo, sa nangyayari kasi sa kanya ngayon, marami kasi siyang mga plano siguro. No, marami siyang mga plano, kaya blessing talaga na nakilala niya yung mga malalaking YouTuber o mga content creator sa social media na mga nakilala niya. At syempre, yan nga yung tulong ni Rosemar. Kasi dito na talaga pumasok to, yung sobrang daming basher ni Diwata nitong nagbigay si Rosemar ng mahigit 5 milyon, no? Dito na talaga pumasok yung mga basher niya na keso na daw lumaki na daw ang ulo ni Diwata, keso daw hindi na raw nagpapapicture si Diwata. Kasi guys, nakita nyo naman sa mga video niya, di ba? Nakita nyo naman sa mga video na grabe ang tao na gusto na makilala at makausap si Diwata. Pero kung ako sa inyo, the best time, no? The best time na makakakuha kayo ng magandang oras na mapicturean si Diwata o makapag-picture man lang kayo sa kanya kahit hindi nyo siya may interview. Okay na siguro yung makapagpa-picture kayo, umaga kayo pumunta. Mga around of 8 o'clock, ganyan, 8 to 9 to 10, ayan, makikita nyo doon si Diwata na hindi siya masyadong busy. Pero pag siguro mga 11 o'clock hanggang gabi o hapon, ay sobrang busy na po niya at saka marami na pong tao. Kaya syempre, kahit naman po siya, ay umiiwas din talaga siya na yung masuffocate sa dami ng tao doon. Dahil nga sa maraming gustong magpa-picture, maraming gustong kahit man lang konting kwentuhan, ganyan sa kanya. Pero dapat intindihin din po natin siya. No, dapat unawain din po natin siya. Tama naman kasi yung sinasabi niya na merong oras talaga para sa pa-picture sa kanya. Bigyan kayo ng 5 minutes, 10 minutes na attention, maging enough na po sa inyo yun at maging masaya na rin po kayo doon dahil nagbigyan po kayo ng oras. Kung hindi man po kayo mabigyan ng oras at na-snap po kayo, pagpasensyahan nyo na lang siguro dahil isipin nyo lang baka pagod, baka maraming anisikaso, baka maraming problema sa kanyang negosyo. Kasi nga, hindi biro yung ganong negosyo niya na talagang dinudumog ng mga tao. At tama din siya, baka mamaya may kumukupit na nga o mga naloloko na siya doon sa pwesto niya. 'Di ba? Kasi wala naman inventory yung parisan niya. Basta pumapasok lang yung pera, hindi niya na-inventory kung magkano yung cost na spend niya doon sa parisan niya. Kaya talaga naman kailangan niya talagang tutukan ang negosyo niya. Tama naman sinasabi niya talaga na bigyan niyo siya ng oras. Pero ang the best time para sa mga gusto talaga magpa-picture kasi nung gabi nga nang pumunta ako, hindi ko siya nakita at talagang grabe ang tao. Imagine niyo hanggang kasi dumating ako doon 11 o'clock hanggang 1 o'clock, dumadagsa pa rin talaga yung mga tao. Pero subukan niyo pumunta ng maaga.
as in mga 8 o'clock to 9 to 10, ganyan, makita nyo walang masyadong tao doon at doon magkakaroon kayo ng oras talaga na makapagpa-picture man lang kay Diwata o kahit konting chikahan sa kanya. Pero yun sa mga nagsasabi naman ano, na eto si Mystica, sabi niya wala daw nilangaw daw at walang sanitizer ang mga ano doon, ang gamit doon. Alam mo kasi Mystica, ang gamit kasi doon is plastic spoon, no? Hindi naman po natin kailangan i-sanitizer yung plastic spoon na yon kasi binibili po yun sa palengke na nakabalot na po yun at binubuka na lang yun doon sa bawat lamesa, na naka-arrange na yun doon sa mga bawat lamesa, binubuka na yun doon. At sa pagdating naman sa sa langaw, kasi sabi niya nilalangaw daw, normal po yun kasi nasa open air po siya. At isa pa, sabi niya baka daw walang business permit. Sa laki ng parisan ni Diwata doon sa pwesto niya, imposibleng hindi yun mapansin ng business permit. May business permit po siguro din yan. Hindi po yung basta lang siya doon kasi pwede talaga siyang masita niya dahil sa laki na ng business, sa laki ng doon yung pwesto niya, sa dami ng kumakain doon, malamang may business permit naman yan. At sa langaw nga, normal yan. Kung may mga aso mang gumagala doon, normal yun kasi nasa open area sila. 'Di ba? So, hindi natin maawat yung langaw na pumasok doon sa lugar na yan. At yung mga aso din, no? Pwedeng itaboy. Kung nakikita natin, pwede naman tayo magtaboy doon. O kasi mga staff ni Diwata doon ay sobrang busy na rin sa pag-asikaso, sa pag-arrange ng mga pagkain nila, 'di ba? At malinis naman ang pagkakagawa ng pagkain ni Diwata dahil nakita naman po natin na maayos naman po niyang sinasagawa ang pagluluto. Ngayon, doon naman sa sabi nila na lumaki ng ulo ni Diwata, siguro ginukuha niya lang yung chance, no? Dahil once in a lifetime mo lang makikilala ang mga big content creators. Ayan nga guys, 'di ba? Sabi ko nga, minsan lang sa buhay ng isang tao na katulad ni Diwata ang makilala ang mga big influencer dito sa Pilipinas at ang mga sikat na mga artista. Kaya nga, hindi naman siguro sa sinasabi nilang lumaki ang ulo ng tao na in-embrace niya lang yung pagkakataon na yon, yung opportunity na yon na makilala niya at makasama niya ang mga tao na to. 'Di ba? It's a blessing for him. Pero bakit ganito? May mga basher na hindi masaya kung ano man ang nagagawa ni Diwata. Pero sabi nga ni Diwata, ano man ang gawin mo, mapabuti man yan o mapamasama, magkakaroon ka pa rin ng basher. Kasi ganyan talaga tayo mga Pilipino. Masyado tayong ng diskriminasyon sa mga kapwa nating Pilipino. Kaya sakit na yan sakit na ng mga Pilipino yan na kung makapanghusga, 'di ba? Masyadong mga judgmental. Kaya sana naman doon sa mga nagsasabi kay Diwata na siya ay lumaki ang ulo, na sabi siya ay hindi na marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Sana alamin ninyo muna kung ano talagang ang mga nagiging activities ni Diwata bago kayo magsalita ng hindi maganda sa kanya. Diba? Kaya doon naman sa mga nagsasabi rin na na nagtatanggol kay Diwata, talagang thumbs up po ako sa inyo dyan. Sobrang bait po ni Diwata, napaka down to earth po na tao na yan. At wala po akong masabi dyan sa tao na yan na si Diwata dahil nga once in a lifetime nakilala ko rin po at nakapagpa-picture din po ako sa ating sikat na si Diwata, na talaga naman isang karangalan ko yon na nakilala ko siya at napapicture ako sa kanya at wala kang masabi sa kanya. Sa totoo lang, kahit na si Diwata nasa pwesto niya, nagpapapicture siya, nagtatrabaho siya doon, videohan niyo siya, picturean niyo siya, walang problema sa kanya yon.
Sa totoo lang, picturean nyo siya, videoan nyo siya, walang problema sa kanya yon. Huwag nyo lang iistorbohin siya sa oras ng trabaho niya. At pangit naman talaga yung ginawa ni Kuya. Kasi may nakita akong isang video, no, na may kausap si Diwata, biglang sumingit itong tao na magpapapicture, hindi man lang siya humingi ng excuse, o hindi man lang nagpasintabi, o hindi man lang kinalabit si Diwata na pwede ba kitang picturean. Basta niya lang ginanon yung camera niya at magpapapicture. Siyempre may kausap si Diwata at nandun sila sa lamesa. Diba? Wala man lang ka-respeto. Pero kung si Diwata po ay makikita ninyo kahit nag-aano dyan, kung ano-anong ginagawa dyan sa loob ng parisan niya, picturean nyo siya, videohan nyo siya, wala ho kayong maririnig sa kanya. Kahit nasundan nyo pa siya ng camera, wala ho kayong maririnig sa kanya. Pero yung istorbohin nyo nga naman siya sa oras ng trabaho niya, ay mali naman po talaga yon. Kasi siya po doon ay isang business owner, okay? Hands-on po siya sa kanyang business. Kaya talaga naman kailangan, lagi niya tututukan yun, lagi niya titignan ng oras yon. At may oras nga naman talaga para naman sa mga picturan na yan. At huwag niyong iisipin na lumaki ng ulo niya, na hindi na kayo kayang pakisamahan. Kasi mas dumami, sa totoo lang, mas dumami ang mga vlogger, mas dumami ang mga gustong makakuha ng pagkakataon na makausap si Diwata. Mas dumami pa talaga siya, sa totoo lang. Kaya sana wag naman ganun. Dahil yung tao ay nagtatrabaho ng patas, yung tao ay nakikisama naman ng patas, no? Pakinggan po natin tong salita ni Oh my God. Tapos yung isa naman, i-click na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So, biglang dumating, nagbibideo sa akin, may mga tanong siya. Siyempre, di ba, unahin po pakita, may ginagawa ako. May ginawa ko, sabi ko mamaya na lang, sinara ko ng pinto. Di ba, natangalata, nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Grabe naman, overreaction naman ang sinasabi mo, nandidiri. Hindi ba porket na hindi niya binigyan ng time, nandidiri na agad? Pwede ba yung lang siya, talagang busy lang talaga siya? At saka si Diwata, pag may kausap siya, huwag mo siyang iistorbohin. Kailangan, kahit na may yung kailangan, bigyan mo siya ng time na tapusin yung kausap niya bago ka sa kanya. Ako personal ko talaga nakilala si Diwata. At nung time na yun, wala akong masabi sa kanya. Nasabi pa nga niya sa amin na, sandali lang, magkakape lang kami. Pinabayaan namin. Sinundan na lang namin siya ng video at binibidyohan na lang namin. Huwag naman ganon. Grabe naman kayo. Talagang welcome na welcome. Talagang igugugol niya yung maghapon na magdumag niyang oras. Lahat ng passion ko, wala kayong kabayan. Kaya ko naman kayo pakainin ng libre. Basta magsabi lang kayo ng totoo. Kayo magpanggap na mayaman pala nung kayo pambili. Diwata ng titiri na at umiiwas sa mga taong gusto itong magpa-picture sa kanya. Mali. Rose Villanueva mo. Mali itong mga pang-uhusga nila kay Diwata. Yung mga tanga, sinasabi nila na wala naman daw ako doon. Para masabi nila... Oo, totoo yun. Wala ka doon. Wala ka dito sa Pilipinas para husgahan mo yung tao. Yung mga tao lang kasi, tayo kasi mga tao, madali kasi tayong ma-upset, no? Madali tayong tawag dito, yung ano bang tamang term dyan na madali tayong mag-isip ng hindi maganda porket hindi ka napansin, porket hindi ka nabigyan ng pagkakataon, mag-iisip ka na ng hindi maganda. Kailangan lawakan din po natin mga pag-iisip po natin. Kasi itong tao na to, busy itong tao na to. Diba? Huwag naman masyado kayong mga nega. Huwag yun naman masyadong bigyan ng hindi maganda porket hindi kayo napansin, porket kababayan kayo, kailangan talaga bigyan kayo ng pansin. Bakit? Alam ba niya na kababayan kayo niya? Diba? Kasi may nakita din akong video na ganyan nasabi niya, kababayan pa man din kita, hindi mo kami pinansin. Bakit? Alam ba ni Diwata na kababayan ka niya? Pumunta ka sa lugar na yun na hindi kayo magkakakilala. Lahat kayo doon, hindi kayo magkakakilala. Si Diwata kilala nyo dahil sa social media. Pero si Diwata, hindi kayo kilala. Diba? Kaya dapat kayo ang mag-adjust kay Diwata, hindi si Diwata ang mag-a-adjust sa inyo. Ay! Bago. Diba, halata naman, ang dami ng mga
Okay, babatiin lang siya, tapos sasabihin, wala muna akong panahon sa inyo. Oh my Kasi busy nga siya. Busy siya, kaya nasasabi niya yon. Kaya wag naman masyadong overreacting, madam. God, mamaya na yung papicture. Eh wala, bumati lang yung tao. Pagkatapos sasabihin, mamaya na lang busy ako. Nag-high diwata lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, ikiklik na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So may time siyang magsabi ng gano'n para pahiya yung tao, pero wala siyang time na. Hindi niya siguro intensyon na mapahiya yung tao. Gayon lang kasi ang mindset ng mga iba na pinahiya yung tao, pero hindi niya intention yun. Pero titignan mo din siyempre doon yung anggulo kung bakit nagsalita si Diwata na mamaya na, wala pa akong panahon. Tignan ninyo yung anggulo doon. Hindi yung tinignan nyo lang yung negative, yung sasabihin yung mga basher kayo. Pero yung reasonable kung bakit niya sinabi yung salitang sandali lang, wala akong panahon o sandali lang mamaya na. Oh my God. Dapat tignan ninyo yung ano doon din. Hindi yung pambabash lang kayo ng magbabash. Can't believe it. Diba? At saka yung itsura niya, mukhang nandidiri na siya sa mga Oy, nagpapapicture. grabe ka naman. Porkit ganun ang tsura ni Diwata, masabi mo na agad na nandidiri siya. Mahirap din si Diwata at marunong makisama si Diwata sa mahihirap. Sa totoo lang, marunong siya makibagay. Marunong siya. At kung ikaw talaga makarating sa lugar niya, kung saan siya nandoon, kung saan namin siya nakilala, doon mo makikita na Pero wala siyang time na, oh my God, I can't believe it. Diba? At saka yung itsura niya, mukhang nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Oh my God. Diba? Halatang halata, nandidiri na siya sa mga... halatang halata na basher ka ni Diwata. Halatang halata na malaki ang inggit mo kay Diwata. Halatang halata na nakikita namin dito na isang Diwata, no, na wala naman talagang pangalan dito sa social media, na nagkaroon ng biglang malaking exposure sa kanyang pangalan dahil sa kanyang parisan, and dito ay naiinggit ka. Dahil ikaw na si Mystica, no, na dating artista, singer, whatever na pinagagawa mo sa buhay mo na hindi ka man lang talaga sumikat. Sumikat ka saglit lang. Pero sabi nga nila, ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Eh ngayon si Diwata ang nasa ibabaw. Kaya ito si Diwata, kinukuha niya yung pagkakataon. Kinukuha niya lahat ng mga chance, opportunity na makita at makilala siya, no? Na makilala niya at makilala siya ng mga big influencer dito sa social media sa Pilipinas. Kaya wag naman masyadong overreacting. Ha? Over yan. Mantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung mga... Siyempre, sino ba naman mga yan? Sino ba si Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga, si Wamos, at iba pang mga social media, si Rosmar? Diba, sino ba yung mga yan na hindi mo bigyan ng pagkakataon, bigyan ng pansin? I think kahit ikaw dito at binigyan ka ng chance na ma-meet mo sila, I think kahit ikaw, no, mawawala ka rin sa sa tawag dito, mawawalan ka rin ng sa sarili mo na, oh my God, minsan lang to, i-grab na natin to, di ba? Nega ka. Magyang oras, pero yung mga tao na pupunta doon para sila ay... Ang mga ordinary na tao, anytime pwede yung pumunta. Ito lang masasabi ko lang. Sa mga ordinaryong tao na sinasabi mo, anytime yan pwedeng pumunta sa parisan ni Diwata. Kung gusto nilang bumalik doon, talagang gusto nilang ma-meet si Diwata, anytime pwede nilang gawin yan. Pero itong mga big influencer na minsan lang talaga lumabas sa publiko na marami, at grounded na tao, syempre, i-grab mo yung opportunity na masolo mo yung mga yan. I-grab mo yung opportunity na magkaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng privacy. Diba?
Etong mga ordinaryong tao na to, anytime. Anytime pwede silang bumalik. Anytime. Pwede silang pumunta at makapagpa-picture kay Diwata. Pero ito kasi mga taong sinasabi ninyo na nagbibigay sa kanya ng mga blessing, once in a lifetime lang yan pumunta, makipagkita. At sa susunod niyan, baka kung sa ano na lang yan, private room na lang sila na pupunta sa mga, kung sa mga may mga sosyalang mga lugar, doon na lang sila. Hindi na siguro sa parisan ni Diwata. Kaya huwag masyadong nega. Para sila ay papatronize sa kanyang negosyo, baliwala na lang sila. Oo. May mensahe naman kay Diwata ang ibang influencers. Kaya yun ang pinapay. Tulungan. Kasi the more na mag-vlog tayo dito, the more na mas magiging aware yung mga tao, the more na mas pupunta sila dito. Okay? So walang problema doon kahit araw-araw. Pinamabot. Unahin mo ang sanitation at kalinisan ng mga kumakain sa iyo. Yun ang dapat inaasikaso mo. Hindi ang mangmora ng mga taong ikaw naman talaga ang pinunta, hindi ang pares mo. Pero doon sa mga nagsasabing nainggit, ba't ako maingit? Diba? Kasi alam mo, opinion nila yan eh. The way your reaction, parang talagang nakikita na namin na sobra kang naiingit kay Diwata. The way your reaction. Kaya namin nasasabi ngayon, ako, nasasabi ko na naiingit ka kay Diwata. Dahil sa reaction mo, over yung pagre-reaction mo. Ha? Sobrang nega. Kasi ba't ako maingit? Sa paresan niya? Sa nilalangaw na paresan Oh, niya? Pagkatapos grabe, di ba? Sa nilalangaw na parisan, malamang, open air yon. At hindi natin maiwasan yung mga langaw na pumunta doon. Ha? At magtanong ka, mag-interview ka doon kung may lumangoy na langaw na sa parisan. Grabe ka naman. Di ba? Grabe ka mag-reaction. Grabe ka mag-discriminate ng isang tao sa isang business. O, di ba? Ngayon, kung ano man sabihin sa'yo ng mga tao dito sa social media, accept the fact. Kasi grabe ka makapagbigay ng negative na salita sa kay Diwata eh. Hindi mo nakita na mas maraming nagmamahal kay Diwata ngayon, 'di ba? Accept mo 'yan. Kasi grabe ka makapaghusga. Diba? Tutuusin, diba? Hindi pa tayo nakakasigurado kasi nung nakita ko, yung pagluluto na nga lang nila ng bigas, hindi man lang inugasan. Kumukulo na yung tubig. Paano mo nalaman na wala ka nga doon sa lugar na yun para sabihin mo na hindi hinugasan ng bigas? Hindi sana nalasahan namin na may ibang lasa doon sa bigas. Malamang hinuhugasan naman yun, hindi mo lang siguro napansin. Grabe ka. Grabe ka makapanghusga. Nanguhusga ka lang dahil sa nakikita mo sa video, pero wala ka doon sa lugar na yon para husgahan mo sila. Hindi mo nakikita ng actual. Nakita mo lang sa mga video. Kaya talagang masasabi talaga ng mga ibang tao o ako na ikaw ay naiinggit sa kanya. Tapos, inihalo na lang yung hindi pa nahuhugasan na kanin o kaya bigas. Oh my God! Narito naman ang kanyang pahayag. Hindi natin may iwasan mapagod, di ba? Nakurupot. Kasi mainit na din yung ulo ko, di ba? Sobrang pagod na. Dagdag pa yung mga nagpapapriority. Kaya minsan natatarayan ko talaga, real talk talaga tayo doon, di ba? Eh ngayon, nasa sa inyo na yun. Kasi katulad nung nagpa-vlog dati. Nagla-live ako, nagpapasahod ako. Biglang dumating, nagbibideo sa akin, may mga tanong siya. Eh siyempre, di ba, unahin papakita, may ginagawa ako. Ang ginawa ko, sabi ko mamaya na lang, sinarang ko ng pinto. Anong lumabas? Nag-upload siya, masama na ang ugali ko, malaki ang ulo ko. Wala na akong pakialam ko yun ang isipin niyo. Basta ako, ginagawa ko naman lahat. In-interview ko naman lahat ng customer na gustong pumunta dito. Hindi ko naman sila sinusupladan. Pero minsan kasi, di ba, ilugar din kasi natin minsan. Ako lahat ng vlogger, basher, welcome sa akin. Pero syempre, di ba, ilugida natin sa lugar naman minsan. Huwag niyo ipilit kung may ginagawa, hindi pwede. Kasi di ba, hindi lang naman kayo yung binibigyan ko ng pansin. Mas parang sa akin yung negosyo ko. Narito naman ang aking opinyon sa nakikita kong pagkatao. Diba? Samantalang dati nga walang pumapansin sa kanya sa totoo lang. Dati hindi siya pinapansin. Dati walang nakakakilala sa kanya. Dati kung libakin siya, ganun-ganun. Diba? Binubugbog pa siya ng mga tambay. At kung ano-anong paghihirap ang dinaan ni Diwata bago niya narating itong tagumpay ng kanyang buhay.
Kaya kahit ako, kung mayroon mga ibang mga may chance na makilala ko ang mga big influencer dito sa bansa, dito sa Pilipinas, kahit ako, lahat ibibigay ko yung oras ko kasi minsan lang yan eh. Pero yung mga ordinaryong tao talaga na lagi naman ninyong nakakasama, lagi siyang nakakasama, kaya naman eh, wag naman sanang ganon, no? Wag naman sanang maging grabe ang pambabas ninyo, yung pambabas kay Diwata, kasi hindi nyo naramdaman ang nararamdaman niya ngayon. Pero ako nakikita ko masaya siya kung ano man ang nagagawa niya ngayon. Masaya siya sa mga achievement, tagumpay na naranasan niya ngayon. At lalo na nga dito sa mga taong na nakikilala niya, yung makasama ka lang sa isang pelikula o teleserye ng Batang Quiapo, isang malaking ano na yon, isang malaking tagumpay na yon. Makasama mo ang isang Ivana Alawi, Coco Martin at kung sino-sino pa, ang mga influencer na nakilala mo, tulad niya nakita niya na si Boss Toyo, si Rosmar at kung sino-sino pa mga influencer ng social media dito sa Pilipinas. Tapos nagkakaroon pa siya ng mga endorsement, di ba? Kaya hindi nyo alam kung gano'ng paghihirap, sakripisyo na nagagawa ng isang Diwata. Kumbaga, mahirap yan eh. Kasi kailangan niya tutukan ng kanyang business. Plus, kailangan pa niya makipag-social life, di ba? Kaya mahirap yan. Kailangan niya siguro talaga dyan ng time management. Kaya tayo naman mga ordinaryong tao, mga small vlogger, no? Ito lang mapapayo ko sa inyo. Kung hindi nyo man nakilala o hindi nyo man nakita ng personal o hindi nyo man napapicture ng personal ang isang Diwata o si Diwata, sana naman balik na lang kayo sa susunod na araw at baka doon sa susunod na araw na yun magkaroon na kayong chance. Lawakan lang po natin ang ating pag-unawa, ang ating pag-iisip. Huwag po tayong mga nega. Doon naman sa mga malalayong lugar na talagang dinayo pa si Diwata at hindi nyo na daumpalad, sana po intindihin nyo na lang din po na baka po pagod siya at wrong timing po yung pagpunta ninyo, di ba? Pero may susunod na araw pa na makilala nyo siya, makita nyo pa siya. Kaya sana wag po tayong masyadong nega. No, ayan nga lang po guys ang aking reaction. Hanggang dito na lang po at sana po ay kita-kita ulit tayo at supportahan nyo po ang aking small YouTube at ang As26 Vlog at ang aking Facebook account, no, pa-support naman po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Have a good day and God bless you all. Bye-bye.